Magandang gabi po, Sir Eric. Ako po si Cora, taga-barangay San Sebastian sa bandang bahagi ng Luzon. Hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa ikikwento ko. Pero nangyari po talaga ito noong taong 1984. Panahong hindi pa uso ang kuryente sa amin. At ang tanging ilaw lang sa gabi ay gasera at buwan. Hanggang ngayon kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi ko pa rin malimutan ang mga gabi ng takot sa aming baryo. Sabi nila may aswang daw sa San Sebastian. Pero sa huli, Sir Eric, hindi namin alam kung sino ang tunay. Noong mga panahong yon, simpleng pamumuhay lang ang meron kami. Tahimik ang baryo. Mga tao'y magkakakilala. May mangilan-ngilan lang na kakaibang ugali pero wala namang masama noon. Si Aling Nena ang laging pinagkakatiwalaan ng mga tao pag may sakit. Marunong siyang manggamot gamit ang mga dahon at ugat ng halaman. Mabait siya. Tahimik at halos lahat ng nanay sa baryo ay lumalapit sa kanya kapag may lagnat o pilay. Pero may mga bulong-bulungan noon na minsan daw tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig sa bahay nila. Mga iyak ng hayop tapos susundan ng katahimikan. Hindi ko po yun pinaniniwalaan noon, Sir Eric. Hanggang sa isang gabi may nangyaring hindi ko na makalimutan. Isang gabi at tahimik ang paligid. At naririnig ko lang ang huni ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga daon ng saging sa likod ng bahay. Si Lando, asawa ko, ay kararating lang galing sa bukid. Nakahilata siya sa papag, pagod at amoy araw. Ako naman ay naghuhugas ng pinggan sa labas sa tabi ng poso. "Lan, isasara ko na tong pinto ha?" Sabi ko habang pinupunasan ng kamay ko sa tuwalya. "O sige, maaga pa tayo bukas. May aani pa tayo ng palay." Sagot niya. Paglingon ko nakita ko sa may kalsada. Medyo malayo. May anino ng isang tao. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa direksyon ng bahay namin. Hindi ko maaninag ang muka dahil madilim. Pero parang babae. Mahaba ang buhok at nakaputi. "Lando," sabi ko. Mahina. "May tao sa labas." Tumayo agad si Lando at kinuha ang lampara. Lumapit siya sa bintana. Pero wala na. "Baka dumaan lang yan. Huwag ka na lumabas," sabi niya. Pero hindi ako mapakali, Sir Eric. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At amoy ko yung kakaibang halimuyak na parang pinagsamang dugo at halamang ligaw. Kinabukasan pagdilat pa lang ng araw, kumalat na agad ang balita sa baryo. May kalabaw daw na natagbo ang patay sa may ilog. Walang sugat pero butas ang dibdib. Parang may sumipsip ng laman at dugo. Sabi ng mga tao gawa daw ng aswang at ang pangalan na unang binanggit ng mga matatanda ay si Aling Nena. Nang araw na yon nagpunta ako sa tindahan ni Aling Rosa. Naroon si Aling Nena. Nakaupo at tahimik lang habang nagtitimpla ng kape. Nang makita niya ako, ngumiti pa siya. "Cora, halika. Gusto mo ng kape?" Tanong niya. Medyo nanginginig ang boses ko. "Nabalitaan mo ba na yung kalabaw sa ilog?" Tumangulang siya. "Oo, kawawa nga. Pero hindi ko alam kung bakit ako tinuturo ng mga tao." Tinitigan niya ako, Sir Eric. Matalim pero hindi galit. "Cora, alam mo naman ako, hindi ko kayang manakit ng kahit anong hayop." "Alam ko po, Nay," sagot ko. Pero sa loob-loob ko may kung anong kaba na hindi ko maintindihan. Pag uwi ko, sinabi ko kay Lando ang nakita at narinig ko. "Lando, baka naman hindi talaga siya ang may gawa nun," sabi ko. Sumagot si Lando. "Hindi ko alam, Cora. Pero noong gabi naalala mo yung nakita mong nakaputi? Baka siya yon." Tahimik lang ako. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Ang totoo, gusto kong paniwalaan na hindi totoo ang aswang. Pero habang lumilipas ang mga araw, parami ng parami ang hayop na namamatay. Isang gabi narinig namin kumakatok sa pinto. 3 beses. Mabagal at parang may halong kaluskos ng kuko. Si Lando agad ang tumayo. Pero pinigilan ko siya. "Huwag mong buksan. Baka kung sino yan." Narinig namin ang boses mula sa labas. "Cora,
Ako to, si Aling Nena. Mahina, paos at parang nanggagaling sa malayo. May gusto lang akong sabihin. Nagkatinginan kami ni Lando. Hindi kami kumilos, tapos biglang may kalabog sa bubong. Kasunod ay tunog ng mga kuko na kumakaskas sa pawid. Si Lando kinuha agad ang itak sa tabi ng pintuan. Kung may tao dyan, magpakita ka. Sigaw niya, pero walang sumagot hanggang sa bumagsak ang isang malaking piraso ng pawid sa sahig at may tumilamsik na parang dugo. Hindi namin alam kung galing yon sa hayop o tao pero amoy asim, amoy bakal, amoy laman. Kinabukasan nagpunta sa bahay si Romy, pamangkin ni Aling Nena. Payat siya at parang ilang gabi nang hindi natutulog. Cora, Lando, sabi niya. Pinapunta ako ni Tia. Gusto daw niyang magpaliwanag. Tumingin si Lando sa akin. Pupunta tayo mamayang hapon. Kailangan din nating marinig ang panig niya. Sabi niya. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon namin dahil sa gabing yun, malalaman namin kung sino talaga ang nilalang na gumagala sa San Sebastian. Hapon na nang pumunta kami ni Lando sa bahay ni Aling Nena. Tahimik ang daan at ang mga tao sa baryo ay parang umiiwas sa amin habang naglalakad. Walang gustong sumama o magsalita, para bang takot silang mabanggit ang pangalan ng matanda. Ang bahay ni Aling Nena ay nasa dulo ng baryo, sa gilid ng kakahuyan. Lumang bahay na kawayan at pawid. May maliit na bintana at isang kurtinang kulay marumi na puti. Pagdating namin sinalubong kami ni Romy. Hawak ang lamparang di gasolina. Tia, nandito na sina Cora, sabi niya habang tumingin sa loob. Lumabas si Aling Nena. Mabagal ang kilos at tila mas matanda pa kaysa dati. May benda sa braso niya parang kagat o sugat ng hayop. Salamat at pumunta kayo, mahina niyang sabi. Umupo kami sa harap ng bahay sa mahabang bangkong kahoy. Tahimik, tanging tunog lang ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa kawayan ang maririnig. Cora, Lando, sabi niya. Alam kong marami na kayong naririnig tungkol sa akin, pero gusto kong sabihin na hindi ako aswang. Tumingin siya sa amin, diretso sa mga mata. Ang totoo, may nilalang na umiikot dito sa San Sebastian. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero gabi-gabi kong naririnig sa likod ng bahay ko. At minsan sinusubukan niyang pumasok. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi sa mga tao? Tanong ni Lando. Sinubukan ko, sagot ni Aling Nena. Pero sino ba naman ang maniniwala sa matandang gaya ko? Kaya pinabayaan ko na lang hanggang sa nakita kong may mga hayop na patay. Alam kong ako ang pagbibintangan. Habang nagsasalita siya, napansin kong nanginginig ang kamay ni Aling Nena. Hindi dahil sa takot, kundi parang may sakit siya. Maputla rin ang mukha niya at tuwing nagsasalita parang nangingitim ang gilagid. Tahimik si Romy sa gilid pero halata sa mukha niya ang pag-aalala. Tia, baka dapat na po tayong umalis dito, sabi niya. Lilipat na lang tayo sa kabilang baryo. Umiling si Aling Nena. Hindi ako aalis. Kung sino man yung halimaw na yon, dito ko siya haharapin. Pag uwi namin ni Lando, pareho kaming walang imik. Lan, sabi ko. Parang totoo ang sinasabi ni Aling Nena. Ewan ko, Cora, pero bakit siya may sugat? Bakit gabi-gabi may naririnig sa bahay niya? Sumilip siya sa labas ng bintana. Hindi ako mapanatag hanggat hindi ko nakikita ang nilalang na yan. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog si Lando, may narinig akong kakaibang tunog mula sa bubong. Parang may gumagapang. Bumangon ako. Tinakpan ang bibig para hindi makasigaw. Tumayo ako at sumilip sa labas. Sa liwanag ng buwan nakita kong may anino sa bubong ng bahay ni Mang Doro. Sa tapat namin. Parang tao, pero nakayuko at mabilis na kumikilos. Tapos biglang lumundag pababa sa dilim. Lando, gising. Nagulat siya. Ano yun? May gumagalaw sa labas sa bubong. Kinuha niya agad ang lampara at itak. Paglabas namin, tahimik na tahimik ang paligid.
Ang ilaw ng buwan ay tumatama sa mga puno ng saging at nyog. Paglapit namin sa bahay ni Mang Doro, naamoy namin agad ang malansang amoy ng dugo. Diyos ko! Sa likod ng bahay may patay na baboy. Butas ang tiyan, wala ng laman, at sa lupa may mga bakas ng paa. Hindi paa ng tao pero hindi rin hayop. Mahahaba, may kuko at parang may buntot na hinihila sa lupa. Hindi to gawa ni Aling Nena. Bulong ni Lando. Iba to, Cora. Iba ang amoy. Pagbalik namin sa bahay, nakita namin si Romy sa daan. Pawisan at habol hininga. Cora, Lando, sigaw niya. Tulungan niyo ko. Si Tia, si Aling Nena. Hindi na siya nakapagsalita agad. Nanginginig siya, parang galing sa takbuhan. Anong nangyari? Tanong ko. May pumasok sa bahay. May nilalang na pumasok. Pagdating namin sa bahay ni Aling Nena, gulo na ang paligid. Wasak ang pintuan at may dugo sa sahig. Wala si Aling Nena. Sa sahig nakakalat ang mga basag na bote ng langis at mga dahon ng halamang gamot. Romy, nasaan si Tia mo? Tanong ni Lando. Hindi ko alam. Umiiyak na sagot niya. Pagbalik ko galing sa poso, sarado pa yung pinto. Pero paglapit ko nakabukas na. Narinig ko siyang sumisigaw. Pumasok kami sa loob. Amoy dugo at usok ng gasera. Sa dingding may mga markang parang kuko ng hayop. 3 guhit na mahahaba. Sa sahig naman may natagpo ang maliit na piraso ng damit. Kulay puti. May dugo. Si Lando kinuha ang lampara at tumingon sa likod. Cora, sabi niya, may mga bakas papunta sa kakahuyan. Nagtitigan kami. Susundan natin? Tanong ko. Tumango siya. Kailangan nating malaman kung buhay pa si Aling Nena. Madilim sa kakahuyan at ang tanging ilaw lang ay yung lampara na hawak ni Lando. Tahimik lang kami habang si Romy ay humahabol sa likod, bit-bit ang maliit na sulo. Tuwing humahakbang kami, naririnig namin ang tunog ng mga tuyong dahon at sanga sa ilalim ng paa. Pagdating namin sa gitna ng gubat, may narinig kaming ungol. Cora, Lando. Mahina, halos pabulong, pero malinaw. Lumingon ako sa direksyon ng tunog. Sa likod ng punong malaking mangga. Nandoon si Aling Nena. Nakaupo sa lupa. Duguan ang braso at malalim ang sugat sa leeg. Pero ang mga mata niya dilat na dilat at tila nagliliwanag sa dilim. Tia! Sigaw ni Romy at mabilis na tumakbo papalapit. Pero bago pa siya makalapit, biglang umangat ang ulo ni Aling Nena. Ang mga ngipin niya ay matatalas at sa bibig niya ay tumutulo ang dugo. Magsialis kayo, garalgal niyang sabi. Hindi ako ang aswang. Nandito siya. Nasa likod ninyo. Bago pa siya makapagturo, may gumalaw sa likuran namin. Malakas na kaluskos tapos isang anino ang dumaan sa gilid. Mabilis, parang hangin. Sabay may tumilapon na bato sa tabi ni Lando. Cora, takbo! Sigaw niya. Tumakbo kami paalis pero si Romy naiwan nakatingin sa tiya niya. Nakita ko kung paanong bigla siyang hinila ng isang anino papasok sa dilim ng gubat. Romy! Sigaw ko pero hindi na ako nakapagsalita pa. Dahil sa pagitan ng mga puno nakita kong may mga mata. Kulay pula, kumikislap sa dilim at nakatingin diretso sa amin. Tumakbo kami ni Lando palayo sa kakahuyan habang dala pa rin namin ang lamparang halos maubos na ang sindi. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa, amoy dugo. Sa likod namin naririnig ko pa rin ang mga sigaw ni Romy pero unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala. Lando, si Romy, hindi natin pwedeng iwanan. Sigaw ko. Babalikan natin, Cora, pero kailangan muna nating lumabas dito. Sagot niya, habol ang hininga. Nang makalayo kami sa kakahuyan, huminto kami sa tabi ng kalsadang lupa, sa ilalim ng isang punong santol. Pareho kaming pawis na pawis, nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nakita. Lando, sabi ko, nakita mo yung mga mata? Oo, sagot niya. Humihingal. Hindi yun tao, hindi rin hayop.
Parang may pakpak, Cora. Parang malaking paniki. Hindi kami nakapagsalita pa. Ilang minuto kaming tahimik hanggang sa marinig naming muli ang mga huni ng kuliglig. Sinyalis na muling bumalik sa dati ang paligid. Pero alam naming hindi yun kapayapaan, parang babala lang. Pag-uwi namin sa bahay, tahimik pa rin ang buong baryo. Walang ilaw ang ibang bahay at tanging mga aso lang ang tumatahol. Pagpasok namin, sinara agad ni Lando ang pinto at ipininid ang mga bintana. Cora, sabi niya, hindi tayo ligtas dito. Hindi pa to tapos. Umupo ako, nanginginig pa rin. Lando, si Aling Nena nakita mo? Parang nagbago siya. Pero nagsalita siya bago yon. Sinabi niyang hindi siya ang aswang. Tumango si Lando. Narinig ko. Pero kung hindi siya, sino? Hindi ko na nasagot. Ang isip ko ay puno ng imahe ni Aling Nena. Yung mga matang parang nagliliwanag. Yung boses niyang basag at yung dugo sa kanyang bibig. Pero ang tono ng sinabi niya bago siya hilain ng dilim, may halong takot. Hindi galit. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, ginising kami ng ingay sa labas. Mga tao, nagkakagulo, sumisigaw. May bangkay sa kakahuyan. Sabi ng isa, yung pamangkin ni Aling Nena nakita na. Lumabas kami agad ni Lando. Doon sa gitna ng baryo, dinala ng mga lalaki ang bangkay ni Romy. Natatakpan ng sako, pero may mga bakas ng dugo sa paligid ng bibig at leeg. Pag-angat ng isa sa gilid ng sako, nakita ko may malaking butas sa dibdib. Walang puso. Diyos ko, bulong ko. Ang mga tao nagbubulungan. Sabi ko na nga ba, aswang yan si Nena. Siya ang kumuha sa pamangkin niya. Hindi na siya tao. Tumingin ako kay Lando. Lan, hindi tama to. Baka may ibang nilalang. Ngunit bago pa kami makapagsalita, dumating si Kapitan Bayani. May dalang itak at mga tanod. Hanapin natin si Nena. Wala na tayong panahon. Hindi na natin hahayaan na may mamatay pa. At tulad ng mabilis na apoy, kumalat ang galit ng mga tao. Mga lalaki, may dalang sulo at sibat. Mga babae, nagro-rosaryo habang umiiyak. Alam kong masama ang mangyayari. Lando, pigilan natin sila. Sabi ko, hindi natin sila mapipigilan. Cora, galit na ang mga yan. Habang papunta sa kakahuyan ng mga tao, nagpasya kaming sundan sila sa likod. Ayokong may mangyaring mali. Ayokong patayin nila ni Aling Nena kung wala pang katibayan. Pagdating namin sa dulo ng gubat, natigilan lahat. Sa gitna ng clearing, nakatayo si Aling Nena. Putika ng katawan at ang sugat niya sa leeg ay mas malala na. Pero ang hindi ko makakalimutan ng mga mata niya ay parang ginto. Kumikislap sa araw. Bakit kayo nandito? Sigaw niya. Basag ang boses. Si Kapitan Bayani humakbang. Nena, ikaw ang kumakain ng dugo ng hayop at tao dito. Aminin mo. Umiling si Aling Nena. Nanginginig. Hindi ako ang halimaw. Pinoprotektahan ko kayo. Tumawa ang isa sa mga tanod. Proteksyon ba yung pinapatay mo pati pamangkin mo? Hindi ko siya pinatay. Sigaw ni Aling Nena, sabay turo sa likod ng mga tao. Nandyan siya. Siya ang tunay na aswang. Sabay lingon ng lahat. At doon sa likod ng mga punong nyog, may tumindig na anino. Isang lalaki. Payat, may mahahabang kuko at mapupulang mata. Nakaitim na baro at sa kanyang balikat may nakakapit na laman ng hayop. Diyos ko, sabi ni Lando. Si Mang Doro yan. Oo, si Mang Doro. Ang tahimik naming kapitbahay na palaging unang nakakakita ng mga bangkay ng hayop. Ang unang naggalat ng kismis tungkol kay Aling Nena. Ngumisi siya. Ngayon alam nyo na. Sabi niya, paos, habang unti-unting nagbabago ang anyo. Lumaki ang katawan niya. Umusli ang mga ngipin at nagdilim ang paligid na parang binabalot ng usok. Ang balat niya ay naging kulay abo at ang mata niya ay parang nag-aapoy. Sumigaw ang mga tao. Nagsitakbo.
Si Kapitan Bayani tinangkang sumugod. Pero bago pa siya makalapit, tinulak siya ng halimaw at tumilapon sa lupa. "Lando, tumakbo tayo!" Sigaw ko. Pero si Lando hindi umatras. Hinugot niya ang itak sabay sigaw. "Doro, bakit mo to ginagawa? Mga kababaryo mo kami." Ngumisi si Mang Doro. Sabay sabi ng malalim na boses, "Dahil ako ang tagapaghiganti ng lahing nilapastangan ninyo at ngayon walang makakaligtas." Bago pa siya makatalon kay Lando, tumalon si Aling Nena at sinunggaban siya. Nakita ko kung paanong nagbanggaan ang dalawang nilalang, si Mang Doro na aswang at si Aling Nena na parang kalahating tao, kalahating nilalang na puti ang mata. Nagkagulo ang lahat. Ang lupa ay nanginginig. Ang mga ibon ay nagsiliparan. Ang sigaw ni Aling Nena ay halong galit at sakit. "Hindi mo sila masasaktan." Habang naglalaban sila, narinig ko ang boses ni Lando. "Cora, umalis tayo. Hindi na to ligtas." Pero hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako sa dalawang nilalang na parehong nilamon ng dilim. Hanggang sa sumabog ang liwanag. Malakas, puti at mainit. Pagmulat ko, wala na si Aling Nena. Wala na rin si Mang Doro. Tanging abo at dugo lang ang naiwan sa lupa. Pag-uwi namin, tahimik ang buong baryo. Walang gustong lumabas. Ang mga tao takot pa rin pero may halong pagkalito. Lumipas ang 3 araw at wala nang namatay na hayop. Wala nang kakaibang tunog sa gabi. Pero ako, Sir Eric, hindi ako mapakali. Dahil sa tuwing tinitignan ko si Lando, may napapansin akong kakaiba. Tuwing gabi bago siya matulog, palihim siyang tumitingin sa bintana. At minsan sa ilalim ng buwan, nakikita kong kumikislap ang mata niya. Kulay ginto. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang laban ni na Aling Nena at Mang Doro, naging tahimik ang buong baryo ng San Sebastian. Wala nang namamatay na hayop. Wala nang kaluskos sa bubong tuwing gabi. At hindi na rin pinag-uusapan ng mga tao ang salitang aswang. Pero sa kabila ng katahimikan, ako, si Cora, ay hindi mapalagay. Bawat gabi napapansin ko si Lando, tahimik siyang nakaupo sa harap ng bahay. Nakatingin lang sa langit. Minsan nakatulala lang siya ng matagal. Parang may iniisip. At tuwing tinatawag ko siya, parang nagugulat. Parang biglang gising mula sa malalim na isip. "Lan," sabi ko. Minsan habang naglalagay ako ng mainit na sabaw sa mesa. "Hindi ka na masyadong kumakain. Ayos ka lang ba?" Ngumiti siya pero pilit. "Pagod lang ako, Cora. Saka marami pa rin akong iniisip tungkol kay Nena." "Baka panaginip lang yung nangyari, no?" Sabi ko, halos pabulong. "Hindi," sagot niya agad. "Totoo yun. Nakita natin kung paano siya nagbago. Kung paano nila nilabanan ng isa't isa." Tahimik ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa kay Aling Nena. Dahil kung totoo ngang pinoprotektahan niya kami, bakit siya kailangang mamatay ng ganun? Kinagabihan nagising ako sa tunog ng pinto. Pagmulat ko, wala si Lando sa tabi ko. Tumingin ako sa orasan. 12:00 na ng gabi. Lumabas ako ng kwarto at sumilip sa labas ng bahay. Doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitna ng bakuran. Walang suot na tsinelas. Nakatingin sa buwan. Ang liwanag ng gasera sa loob ng bahay ay sapat lang para makita ko na parang may basang dugo sa kamay niya. "Lando?" tawag ko. Lumingon siya. Dahan-dahan. "Bakit gising ka pa?" tanong niya. Malamig ang boses. "Anong ginagawa mo dyan? At ano yung nasa kamay mo?" Tumingin siya sa palad niya. Parang doon lang niya napansin. "Sugat lang to. Nasugatan ako kanina habang nagpuputol ng kahoy." Lumapit ako pero bigla niyang itinago ang kamay. "Huwag kang lumapit, Cora. Baka madumihan ka pa." Pagkasabi niya noon, pumasok na siya sa bahay at dumiretso sa papag. Ako naiwan lang sa labas, nakatitig sa mga bakas ng dugo sa lupa. Kinabukasan nagtanong ako sa mga kapitbahay. "Nakarinig ba kayo ng kakaibang tunog kagabi?" Tanong ko kay Aling Rosa. Umiling siya. "Wala naman, Cora.
Pero may nakita akong kakaiba sa bakuran kaninang umaga. Parang may tumilapon na bituka ng hayop. Baka pusa o manok. Napalunok ako. Naramdaman kong muli ang parehong kaba na naramdaman ko noong una naming marinig ang tungkol sa mga aswang. Parang may hindi pa tapos. Lumipas ang mga araw, mas lalo lang naging tahimik si Lando. Hindi na siya sumasama sa mga kapitbahay tuwing may inuman o pagtitipon. Lagi lang siyang nagkukulong sa bahay kapag gabi. At minsan, pag nagigising ako wala siya sa tabi ko. Pero pagdating ng madaling araw, nandoon na ulit siya. Tulog na tulog, parang walang nangyari. Isang gabi hindi ako nakatiis. Nagpanggap akong tulog. Narinig ko ang dahan-dahan niyang pagbangon. Ang pagbukas ng pinto at ang maingat niyang paglabas. Nang makalabas siya, sinundan ko siya ng tahimik. Ang buwan noon ay bilog na bilog. Ang liwanag ay tumatama sa mga nyog at mga halaman sa gilid ng daan. Sumunod ako hanggang sa dulo ng bakuran. Malapit sa kakahuyan kung saan nawala noon sina Aling Nena at Mang Doro. Doon ko siya nakita, nakaluhod sa tabi ng puno at may hawak na bangkay ng manok. Hinahawakan niya ito tapos biglang sinubo ang liig ng hayop. Narinig ko ang tunog ng balat na napupunit. Sumirit ang dugo at sa ilaw ng buwan nakita ko ang ngipin niyang humaba at ang mga mata niyang kumislap ng ginto. Lando, mahina akong tawag. Halos hindi ko marinig ang sarili ko. Nilingon niya ako. Ang bibig niya ay puno ng dugo pero ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko nakilala. Cora, sabi niya. Mababa ang boses. Akala ko tulog ka. Tumakbo ako pabalik sa bahay. Nanginginig. Halos mabuwal sa takot. Nang sumunod siya, hindi ko alam kung haharapin ko o itatago ko ang sarili ko. Paglapit niya sa pintuan, pinigilan ko siya. Lando, anong ginagawa mo sa labas? Ano yung nakita ko? Hindi siya sumagot. Tinitigan lang niya ako. Malalim. Malamig, parang walang emosyon, hanggang sa unti-unti siyang ngumiti. Cora, huwag kang matakot sa akin. Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko naiintindihan? Sigaw ko, halos maiyak. Lando, hindi ka ba yan? Ano ka na? Dahan-dahan siyang lumapit. Cora, noong gabi na yun sa gubat hindi ako nakatakbo agad. Naramdaman kong may mainit na bagay na pumasok sa dibdib ko. Bago mawala si Nena, narinig ko siyang nagsabi ng isang dasal. Parang inililipat niya sa akin ang lakas niya. Tumigil siya. Huminga ng malalim. Kaya ako na ngayon ang pinoprotektahan ng San Sebastian. Nanlaki ang mata ko. Pinoprotektahan? Pero bakit mo kinakain yung hayop? Hindi ko ginusto, Cora. Sabi niya. Hindi ko to ginusto. Pero kailangan. Kailangan kong mabuhay para mapigilan yung mga kagaya ni Doro na bumalik. Napaluhod ako sa lupa. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Takot, awa o galit. Lando, ang asawa kong mabait at mapagmahal, ngayon ay isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Kinabukasan hindi ko alam kung paano ako gagalaw. Naisip kong umalis sa San Sebastian pero saan ako pupunta? Ang mga tao sa baryo ay naniniwalang tapos na ang lahat. Ako lang ang nakakaalam ng totoo. Sa gabi naririnig ko si Lando na lumalabas pa rin tuwing umaga. Makikita ko siyang tahimik lang, nakaupo sa may hagdanan, parang walang nangyari. Pero alam kong sa loob niya may nilalang na unti-unting kumakain sa dating siya. Minsan pinilit kong kausapin siya. Baka pwedeng humingi tayo ng tulong kay Kapitan Bayani. Baka may alam siyang paraan. Umiling siya. Hindi mo naiintindihan, Cora. Kapag nalaman nila, papatayin nila ako. At kapag pinatay nila ako, mawawala ang proteksyon ng baryo. Proteksyon? Sigaw ko. Hindi na ito proteksyon, Lando. Halos hindi na kita makilala. Tumahimik siya. Tumingin sa lupa. Hindi ako natatakot sa kamatayan, Cora.
pero natatakot akong mawala ka. Naluha ako. Gusto kong yakapin siya pero natatakot akong baka hindi na siya tao. Lumipas ang 3 linggo, tahimik pa rin ang baryo. Pero isang gabi bumalik ang takot. May mga manok at baboy ulit na natagpo ang patay. Parehong paraan, butas ang dibdib, wala ang laman. Hindi na naman. Sigaw ng mga tao sa plaza. Kinabukasan, akala natin tapos na to. Narinig kong tinawag ni Kapitan Bayani ang lahat. May aswang pa ring naiwan. Kailangang hanapin natin. Tumigil ang hinanga ko. Tumingin ako kay Lando na nakatayo sa gilid. Tahimik lang siya pero alam kong alam niya. Siya ang tinutukoy ng mga tao. Lumapit ako sa kanya. Kailangan na nating umalis bago pa nila malaman. Hindi ako aalis, Cora. Hanggat hindi ko nakikita kung sino ang bumabalik. Hindi ako ang kumakain sa mga hayop na yan. Nagsisinungaling ka. Sabi ko, nanginginig. Nakita kita. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ako nag-iisa, Cora. May isa pa. Isa pang nilalang na hindi pa natin nakikita. Kinagabihan nagising akong muli sa sigaw ng mga tao. Lumabas ako at sa gitna ng daan ay may isa na namang patay. Hindi na hayop. Tao na. Si Aling Rosa. Nakabulagta sa lupa. Nakadilat at butas ang dibdib. Siya na naman to. Yung aswang na yan bumalik. Sigaw ni Kapitan Bayani. Magbantay tayong lahat. Tumakbo ako pa uwi. Pero pagdating ko sa bahay wala si Lando. Ang pinto ay bukas at sa lupa ay may bakas ng paa na papunta sa gubat. Hindi ko na inisip pa. Dala ko lang ang lampara at ang takot na hindi ko na mapigil. Sinundan ko ang mga bakas hanggang sa makarating ako sa kakahuyan. At doon sa gitna ng dilim narinig kong muli ang pamilyar na tinig. Cora, si Lando yon. Pero hindi siya mag-isa. May isa pang boses. Mababa, parang nakikihalo sa hangin. Hindi ka nag-iisa ngayon, Lando. Sabi ng boses, hindi mo ko tatalunin. Lumingon ako at nakita ko ang nilalang na kulay itim. Mas malaki pa sa tao. May mahahabang kuko at mapupulang mata. Hindi ko na kailangan tanungin kung sino yon. Si Mang Doro. Buhay pa. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng gabing yon. Nang marinig kong bumalik si Mang Doro, tumakbo ako papasok sa gubat kahit nanginginig ang tuhod ko. Ang lamig ng hangin parang may kasamang bulong na hindi galing sa tao. Sa bawat yapak ko sa putik rinig ang mga sigaw ni Lando. Halong galit at takot. Pagdating ko sa may gitna ng kakahuyan nakita ko silang dalawa. Si Lando, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pawisan, habang si Mang Doro ay nakangisi. May bahid ng dugo sa muka. Ang mga mata ni Doro ay kulay pula, parang naglalagablab. Ang boses niya ay parang may dalawang tunog na magkasabay, tao at hayop. Hindi mo ko mapipigilan, Lando. Sigaw ni Doro. Hindi mo alam kung anong lakas ang ibinigay sa akin. Dapat matagal ka ng patay, sagot ni Lando. Mababa pero matatagang boses. Hindi mo dapat binalikan ng San Sebastian. Hindi ko to binalikan para sa kanila, sabi ni Doro habang humahalakhak. Binalikan ko to para sa'yo. Hindi mo ba naiintindihan, Lando? Ang sumpang nakuha mo galing din sa akin. Natigilan ako. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko. Ang sumpa galing kay Doro. Anong pinagsasasabi mo? Balik ni Lando. Huwag kang magkunwari na hindi mo nararamdaman, Lando. Yung bawat gabi na naririnig mo ang boses. Yung gutom na hindi mo mapigilan. Ako yun. Ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay hanggang ngayon. Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na halakhak ni Doro. Kasabay noon nagdilim ang paligid. Nagsimula na namang kumulog. Gaya noong gabi na nawala si Aling Nena. Tumakbo ako papalapit. Lando, sigaw ko. Umalis na tayo dito. Huwag mo siyang labanan. Pero hindi na siya nakarinig. Parang ibang tao na si Lando. Ang mga mata niya ay kumislap ng ginto at unti-unting tumubo ang mahahabang kuko sa kamay niya. Nag-iba rin ang tono ng boses niya.
Kung galing nga sa'yo tong sumpa, Doro, sabi ni Lando, ako na mismo ang wawasak dito. Sumugod si Doro. Isang malakas na hampas ng kamay ang tumama sa dibdib ni Lando, pero hindi siya tinablan. Nagpalitan sila ng hampasan, ng ungol, ng mga sigaw na parang halimaw. Ang lupa ay yumanig at ang mga uwak ay nagsiliparan sa itaas. Tumigil na kayo, sigaw ko. Umiiyak na. Tao pa rin kayo, tama na. Pare-pareho silang hindi nakikinig. Nakikita kong bawat galaw ni Lando ay may kakaibang bilis. Parang may hangin na dumadaloy sa paligid niya. Habang si Doro naman ay parang usok na kumikilos. Hanggang sa isang iglap na itulak ni Lando si Doro sa puno. Pagbagsak pumutok ang tunog ng nabaling kahoy. Pero ngumiti lang si Doro at biglang lumipad sa ere. Para bang tinulak ng hangin. Mula sa itaas sumugod siya at sinakal si Lando. Hindi mo ko matatalo, sabi ni Doro habang dumadaloy ang dugo sa bibig niya. Dahil pareho lang tayo, aswang ka rin. Hindi ako katulad mo, sigaw ni Lando. Sabay itinaas ang kamay at sinaksak ng kahoy na matulis na nakuha niya sa lupa. Sumigaw si Doro. Isang malakas na sigaw na parang sabay na tao at hayop. Umalingaw-ngaw sa buong kakahuyan at nang maputol tumigil ang lahat. Ang hangin, ang kulog at pati mga tunog ng insekto. Tahimik, nakatayo si Lando. Hinihingal habang nakaluhod sa harap ni Doro na nakabulagta. May dugo sa bibig niya pero hindi ko alam kung kanino yon. Lumapit ako. Lando, mahina akong tawag. Nilingon niya ako. Ang mga mata niya ay bumalik sa normal. Kayumanggi. Mapayapa. Cora, tapos na, sabi niya. Hindi na siya babalik. Lumapit ako at niyakap siya. Umuwi na tayo, Lan. Uwi na tayo. Pag uwi namin madilim na ang paligid. Ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang hangin ay malamig na parang may paalam. Tahimik lang si Lando buong daan. Pagdating sa bahay, umupo siya sa hagdanan at huminga ng malalim. Cora, sabi niya, kung sakaling may mangyaring masama sa akin, huwag kang matakot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa makokontrol to. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko, nag-aalala. Sinira ko man ang katawan ni Doro, sabi niya, pero ang sumpa nasa dugo pa rin natin. Lumapit ako at hinawakan ang kamay niya. Lando, wala nang sumpa. Tapos na ang lahat. Ngumiti siya. Gusto kong maniwala, Cora. Pero may nararamdaman pa rin ako. May tinig pa rin na bumubulong tuwing gabi. At minsan nakikita ko si Nena sa panaginip ko. Napatigil ako. Anong nakikita mo sa kanya? Hindi ko alam kung nagpapakita ba siya o binabantayan lang ako. Pero palagi niyang sinasabi, may isa pang natitira. Hinilabutan ako. Isa pang natitira? Anong ibig niyang sabihin? Umiling si Lando. Hindi ko alam. Lumipas ang ilang araw, akala ko talaga ay babalik na sa normal ang lahat. Nagising ako isang umaga na parang walang nangyari. Tahimik ang baryo. Ang mga bata ay naglalaro ulit sa kalsada. Si Kapitan Bayani ay nag-ikot sa mga bahay. Sinasabi na ligtas na ang San Sebastian. Pero sa loob ko may kaba pa rin. Bawat gabi nakikita ko pa rin si Lando sa labas ng bahay. Nakatingin sa kakahuyan. At isang gabi narinig ko siyang nagsasalita mag-isa. Hindi ko hahayaang makalapit ka sa kanya. Bulong niya. Sa kabigla siyang napalingon. Parang may tinig na kausap. Lando? Tawag ko. Napalingon siya pero walang sinabi. Paglapit ko nakita kong may dugo sa gilid ng labi niya. Ano yan? Wala to. Sugat lang. Huwag kang mag-alala. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Dahil nang tignan ko ang paligid kinabukasan may nakita akong bakas ng dugo sa damuhan. Malalaking yapak ng paa na hindi sa tao. Pagkalipas ng 3 gabi, muling nagulo ang San Sebastian. May batang lalaki na nawala. Si Junjun, anak ni Romy. Naghanap ang mga tao buong gabi pero walang nakakita.
Hanggang sa kinabukasan natagpuan ang katawan ng bata sa may ilog. Walang laman ang loob ng tiyan. Umiiyak si Romy. Hindi to gawa ng hayop. May aswang pa rin dito. Nagkagulo ulit ang mga tao. Si Kapitan Bayani ay galit na galit. Hindi pa pala tapos to. Hanapin natin ang halimaw na yan. Tahimik lang ako pero sa loob ko alam ko na kung sino ang tinutukoy nila. Nang gabing yun kinausap ko si Lando. Sabi ko, ikaw ba? Tumingin siya sa akin. Walang emosyon. Hindi ako. Pero bakit ganito? Bakit tuwing may patay, may dugo sa kamay mo? Hindi siya sumagot. Tumalikod siya at lumabas ng bahay. Sinundan ko siya pagdating sa kakahuyan nakita ko siyang lumuhod sa tabi ng ilog. Umiiyak. Cora, hindi ko na kaya. Laban ako ng laban sa loob ko pero mas malakas siya. Si Inong siya. Yung bahagi ni Doro na nasa loob ko. Naluha ako. Lando, kailangan nating humingi ng tulong. Kanino? Kapag nalaman nila papatayin nila ako, Cora. Hindi ka na ba natatakot sa nangyayari sa'yo? Tinatakot ako ng ideya na baka ako ang susunod na pumatay. Kinabukasan pumutok ang balita sa baryo. May isa na namang biktima. Si Mang Lito, ang matandang nag-aalaga ng mga kalabaw. Parehong paraan ng pagpatay. Butas ang dibdib at walang laman ng loob. Galit na ang mga tao. Naririto pa ang aswang. Dapat tayong magbantay. Lumapit sa akin si Kapitan Bayani. Cora, nakita mo ba si Lando kagabi? Wala daw siya sa bahay. Parang tumigil ang puso ko. Hindi ko po alam, Kapitan. Akala ko natutulog lang siya. Kung makikita mo siya, sabihan mo kami agad. Hindi na ito biro. Pag alis niya dali-dali kong hinanap si Lando. Wala siya sa bahay. Wala rin sa kakahuyan. Hanggang sa napansin kong bukas ang lumang kamalig sa likod ng bahay. Doon sa loob nakita ko siya. Nakayuko. Umiiyak at sa harap niya ay isang katawan ng hayop. Bagong patay. Tinawag ko siya. Nanginginig. Tumingin siya sa akin. Basang-basa ng dugo ang muka. Hindi ko gustong gawin to, Cora. Bulong niya. Pero kapag hindi ako kumain, ako ang mamamatay. Lumapit ako pero umatras siya. Wag, Cora. Baka hindi ko makontrol. Ngunit niyakap ko siya ng mahigpit. Lando, hindi mo to kasalanan. May paraan pa. Hindi kita iiwan. Umiyak siya sa balikat ko. Cora, kung mahal mo ko, kapag dumating ang araw na mawala ako sa sarili ko, ikaw na ang bahala. Lumipas pa ang ilang gabi at bawat isa ay mas mabigat kaysa sa una. Ang mga tao sa baryo ay nagbabantay na may dalang sibat at bawang. Wala silang tiwala kahit kanino. Hanggang sa may isa silang pinaghinalaan. Si Cora. Ako mismo. Siya ang asawa ng aswang. Sigaw ng isa. Baka pareho lang sila. Dapat alamin natin ang totoo. Tumakbo ako pabalik sa bahay pero huli na. Nakita ko si Kapitan Bayani at mga lalaki. Dala ang mga sulo papunta sa amin. Cora, nasaan si Lando? Tanong ni Kapitan. Wala siya rito, Kapitan. Sabi ko, umiiyak. Wala na siya mula pa kagabi. Hindi kami maniniwala. Baka tinatago mo. Saka biglang may sumigaw mula sa kakahuyan. Doon! Doon ko siya nakita. Tumakbo kami lahat papunta sa gubat. At doon sa liwanag ng buwan, nakita si Lando. Nakayuko siya, nanginginig, at sa tabi niya ay bangkay ni Mang Lito na tila muling iniluwa ng lupa. Nang makita niya kami, dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga mata niya ay hindi na ginto. Pula na. Lando? Tawag ko pero hindi na siya si Lando. Ngumisi siya at nagsalita sa boses na hindi kanya. Sinabi ko na sa'yo, Cora. Hindi pa tapos. Yun ang huling salitang lumabas sa bibig ni Lando. Pero alam kong hindi na siya yun. Ang mukha niya ay balot ng galit. Ang mga matay nagliliyab na pula.
At ang boses niya ay parang dalawang tao na sabay nagsasalita. Isa kay Lando at isa kay Mang Doro. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan. Si Kapitan Bayani ang unang humakbang. Dala ang sibat. Yan na siya. Yan ang aswang. Wag niyo siyang lapitan. Sigaw ko. Nanginginig habang pilit kong nilalapit ang sarili ko kay Lando. Ngunit pabilis si Kapitan. Sa isang iglap itinapon niya ang sibat. Tumama ito sa balikat ni Lando. Sumigaw siya ngunit imbis na tumumba lalo siyang nagalit. Mabilis siyang tumalon sa gitna ng mga tao. Sinunggaban si Kapitan at itinapon sa lupa. Mabilis, parang hangin. Ang iba ay nagsitakbuhan. May sumigaw ng Santo Niño. Tulungan niyo kami. Lan, sigaw ko. Umiiyak na. Pakinggan mo ko. Ako to si Cora. Ngunit tumigil lang siya nang marinig ang pangalan ko. Tinignan niya ako at sa loob ng ilang segundo parang bumalik ang dati niyang anyo. Ang mga matay bumalik sa kayumanggi. Ang labi ay nanghinginig. Cora. Lando, tama na. Nandito ako. Uwi na tayo, mahal. Pero bago pa siya makasagot biglang may dumagundong na tunog mula sa kakahuyan. Parang hangin na humahampas sa lupa. At mula sa dilim may lumabas na anyo. Usok na may hugis ng tao at ang boses ay pamilyar. Hindi mo siya makukuha, Cora. Ang boses ay kay Mang Doro. Napaatras ako. Hindi ka na dapat buhay. Sigaw ni Lando. Ngunit ngumiti ang usok na ngayon ay unti-unting nagkakaroon ng anyo. Hindi ako buhay pero nasa dugo mo ako, Lando. Ako yun. Ako ang galit. Ako ang gutom. Ako ang aswang sa loob mo. Hindi. Sigaw ni Lando sabay takbo palapit sa kanya. Lando. Sigaw ko pero huli na. Nagbanggaan silang dalawa at muling lumiwanag ang paligid. Isang liwanag na kulay kahel kasabay ng kulog at hampas ng hangin. Ang mga tao ay nagsitakbuhan. Iniwan kaming dalawa ni Kapitan Bayani na nakahandusay at walang malay. Ang dalawang nilalang ay nagsagupaan. Si Lando, kalahating tao kalahating halimaw. Si Doro purong galit at kadiliman. Ang bawat banggaan nila ay may kasamang alingawngaw ng sigaw at halakhak. Parang naglalaban ng apoy at hangin sa gitna ng gabi. Hindi mo siya makokontrol. Sigaw ni Lando. Hindi mo maitatanggi kung sino ka. Tugon naman ni Doro. Ang dugo ko ay dumadaloy sa'yo. Kung totoo yan, sagot ni Lando, mas pipiliin kong mamatay kaysa maging kagaya mo. At sa isang iglap tinusok niya ang sarili ng matulis na kahoy. Diretso sa dibdib kung saan unang pumasok ang sumpa ni Doro. Sumigaw si Cora at ang sigaw niyang yun ay bumagsak sa katahimikan ng buong baryo. Lando, hindi. Ngunit hindi na siya nakatingin. Nakatitig siya sa akin. May ngiti sa labi at dumaloy ang luha sa pisngi niya. Cora, tapos na. Bulong niya. Pagkatapos noon isang malakas na pagsabog ng hangin ang dumaan sa paligid. Ang usok na hugis ni Doro ay napunit at naglaho. Ang lupa ay umuga at kasabay ng katahimikan bumagsak si Lando sa lupa. Hindi na gumagalaw. Pagkatapos ng ilang minuto lumapit ang mga tao. Wala na si Doro. Wala na rin ang kakaibang lamig sa paligid. Tahimik lang si Kapitan Bayani. Nakatingin kay Lando na nakahandusay sa lupa. Hindi ko akalaing ganito matatapos. Sabi niya, mababa ang boses. Siya pala ang nagligtas sa atin. Lumapit ako at niyakap si Lando. Mainit pa ang katawan niya pero mahina na ang paghinga. Cora, mahina niyang sabi. Huwag kang magsalita. Dadalhin kita kay Mang Pilo. Matutulungan ka pa. Umiling siya. Hindi mo na ako maililigtas. Pero gusto kong malaman mong pinili kong maging tao hanggang sa huli. Naluha ako. Lando, sabihin mo sa kanila hindi lahat ng aswang masama. Minsan may mga aswang na mas tao pa sa ibang tao. At pagkatapos noon, umikit siya. Wala nang kasunod na paghinga. Lumipas ang ilang araw inilibing si Lando sa likod ng lumang simbahan ng San Sebastian. Walang marangyang libing, pero halos buong baryo ang naroon.
Tahimik silang lahat at kahit walang nagsasabing, ramdam kong unti-unti nilang nauunawaan kung ano ang nangyari. Si Kapitan Bayani mismo ang nagdasal sa libing. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa ni Lando. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ang San Sebastian. Pagkatapos ng libing, nilapitan ako ni Kapitan. Cora, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit. Alam kong mabigat to sa'yo. Ngumiti lang ako ng mahina. Salamat, Kapitan. Ngunit sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan muli ang buhay ko. Araw-araw naiisip ko si Lando, kung saan siya ngayon, kung payapa na ba siya, at sa bawat gabi naririnig ko pa rin ang boses niya sa hangin. Mahina, pamilyar. Cora, ligtas ka na. Pagkaraan ng 3 buwan, tahimik na ulit ang San Sebastian. Walang kakaibang nangyayari. Ang mga tao ay nagbabalik sa normal na pamumuhay. Pero minsan tuwing hating gabi napapansin kong umiikot ang mga aso sa paligid ng simbahan. Tahol ng tahol, nakatingin sa parehong direksyon sa puntod ni Lando. May mga pagkakataong nakikita kong may liwanag na umaalab sa paligid ng kanyang libingan. Hindi apoy, kundi ilaw na parang ginto. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero tuwing makikita ko yun, ramdam kong hindi siya tuluyang nawala. Isang gabi habang nagwawalis ako sa bakuran, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, nakita ko si Romy. May dalang lampara. Cora, pasensya na kung istorbo ako. May nakita kami kanina sa may ilog. Parang katawan, pero hindi sigurado kung tao. Kinilabutan ako. Saan banda? Sa may likod ng kakahuyan. Pero nung nilapitan namin, bigla na lang naglaho. Parang usok. Hindi ako nakasagot. Tumango lang ako at isinara ang pinto. Paglingon ko, napansin kong nakabukas ang bintana. Kahit sigurado akong isinara ko yun bago lumalim ang gabi. At sa labas may manipis na anino. Nakatayo lang sa liwanag ng buwan. Nakatitig sa akin. Parang bantay. Lando? Mahina akong sabi. Ngumiti ang anino bago ito tuluyang naglaho. Lumipas pa ang mga taon, marami na ring nagbago sa San Sebastian. May kuryente na, may bagong kalsada at unti-unting nakalimutan ng mga tao ang kwento ng aswang. Pero sa tuwing may batang ipinapanganak sa baryo, napansin kong may kakaibang marka sa balikat nila. Maliit, bilog, parang kagat ng hayop. Sabi ng mga matatanda, pamana daw yan ng tagapagtanggol ng San Sebastian. Hindi nila alam na sa bawat gabing tahimik, naririnig ko pa rin ang mahinang yabag sa labas ng bahay. At minsan sa hangin, may bumubulong. Hindi na sila masasaktan. Alam kong si Lando yon. At kahit wala na siya sa piling ko, alam kong hindi na kailanman makakapasok muli sa baryo ang dilim. Dahil ang sumpang minsang dumaloy sa dugo niya, ginamit niya hindi para manakit, kundi para magligtas.